contracts, yun din po yung paglabas ng dugo. Pero since the heart contracts, it produces pressure, sumisirit din yung dugo. So it is pulsating at the same time, spurting. And the color is bright red because of the oxygen. Mataas ang oxygen content ng nasa arteries po natin, hence the color is bright red. In contrast, veins or venous bleeding, meron po yung tawag na steady. Since that vein ay hindi naman po as pressurized as the artery, yung paglabas ng dugo dito is umaagos. It's like as simple as this. Maglagay ka ng timba, ilagay mo dun sa gripo, buksan mo yung gripo, let it overflow. Pag tumakas na yung tubig, ganun din na makikita nyo na pagdurugo sa vein. Tumatakas. Continuous ang flow. At yung color, dark red because mas mababa ang concentration of oxygen. Now, syempre, the capillaries is the smallest blood vessel sa ating katawan. Kapag yan po ay nagkaroon ng paglabas ng dugo, slow and even flow. Kunti lang kasi maliit. Okay? At ang goal natin kapag nagkakaroon ng bleeding is very simple. Anong dapat gawin kapag may pagdurugo? We need to control. Now, paano po natin makokontrol yan? Dalawang bagay. Direct constant pressure or edge pressure bandage. So, ganito lang po yung gagawin natin. May pagdurugo, kumuha ka ng gas or bleed clot, ilagay mo sa ibabaw, higpitan mo ang hawak. Put pressure on it. Now, kapag tumigil ng pagdurugo, syempre, we need to secure yung ating pong gasa on that place. Gagamit tayo ng tinatawag na pressure band.